Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pag-iipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginaganap ng iyong anak ay mapangindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matukan nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises, at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat, sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang, ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang katas-taasang Diyos, ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat siya'y pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasay, Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya, hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus.
Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya, at ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakay sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, sa ibang dako na bansa, sa kanilang tahanan, at sa mga kapilya po na sakop ng ating parokya, magandang umaga din po. Ngayon pong araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang, ang banal na simbahan ay nagdiriwang ng kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Sa krus na kung saan tayong lahat ay naligtas. Sa krus na kung saan si Jesus ay ipinako para sa ating mga kasalanan. Alam niyo, meron pong isang kwento ng isang lalaki na gustong-gusto hong mangumpisal. Nangumpisal po siya dahil lagi daw niyang nakikita ang kanyang yumaong ama. Tinanong siya ng pari, ano naman ang mali o ikukumpisal mo kung nakikita mo ang iyong ama? Sabi niya, muntik na daw niyang mapatay ang kanyang ama. Nag-iisa lang siya noon na nagtataguyod sa kanilang pamilya dahil bedridden daw ang kanyang tatay. Lahat nakaatang sa kanya kahit ang mga kapatid niya ay siya din ang inaasahan. Sa sobrang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa kanya, inisip niyang bawasan. Kumuha siya ng isang unan at sinaglob sa mukha ng kanyang ama hanggang sa mahirapang huminga. Hindi nga lang niya natuloy o natapos dahil biglang may pumasok at kumatok sa kanilang tahanan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, agad siyang umalis sa kanilang bahay at taon ang binilang bago pa siya bumalik. Namatay ang kanyang tatay nang wala siya. Hindi man lang siya nakahingi ng tawad sa kanyang tatay, kaya
lagi niyang nakikita o nagpapakita ito. Mga kapatid, ano po ang sinabi ng pari sa kanya? Napakahalaga na ang isang tao ay marunong magtiis, marunong magtiyaga at humarap sa hamon ng buhay. Ngayon, ang araw na ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan na pagtatampok sa krus. Marami tayong krus sa buhay. Marami tayong hinaharap sa buhay. Marami tayong pinapasan sa buhay. Paano ba natin hinaharap? Paano ba natin niyayakap? Paano ba natin pinapasan ang mga krus natin din sa buhay? Dalawang bagay ang aral para sa atin. Una, ang krus ay paalala na dapat marunong tayong magtiis sa hirap na dapat nating iatang sa ating balikat. Marunong tayong magtiis. Sa kwentong narinig natin, it tells us that not all shortcuts will provide us an easy way. Hindi lahat ng shortcut ay pwede nating sabihin na magpapabilis o magpapagaan sa atin. Yung isang taong nangumpisal sa pari sapagkat muntik niya nang mamatay ang kanyang tatay, hindi yun nagpadali sa kanyang buhay. Pagkos nagbigay pa ng mas lalong bigat sa kanyang buhay. That sometimes shortcuts cause more trouble in our life. May mga pagkakataon na mas delikado pang tumaan o daanan ang mga shortcuts na ito. Pagkos ang kailangan nating gawin ay harapin ang mga bagay o mga pagsubok sa ating buhay. Huwag lamang nating tayo ay humawak, kundi yakapin. Yakapin ang krus sa buhay. Katulad ng pagyakap ni Jesus sa krus ng ating mga kasalanan. Hindi siya bumitaw. Hindi niya sinabing, pwede bang dito tayo dumaan mas madali? Hindi niya sinabing, meron bang mas magaan na krus dito na aking papasinin? Hindi sinabi ni Jesus, pagkos pinasan niya ang napakabigat na krus. Ang napakabigat na krus na yon ay ang ating mga kasalanan. Hindi siya dumaan sa shortcuts sapagkat ang tunay na kaligtasan ay ang harapin ang kung anuman ang hamon sa buhay. Pangalawa, ang pagbubuhat ng mabigat na bagay o krus ay laging tulungan. Shared. Dito sa atin, lagi kong napapansin o nakikita na kapag may mga gawain, laging tumutulong ang bawat isa. Gagaan sapagkat nagtutulungan. Ang pagbubuhat ni Jesus ng krus ay tulong na ipinakita niya sa sangkatauhan. Tulong para sa atin. Tulong upang gumaan ang kung ano man ang ating pinapasan. Kahit kung may mga krus tayo sa buhay, ilapit natin sa Kanya. Handa siyang tumulong sa atin. Handa siyang mag-alay ulit ng Kanyang buhay para tayo ay maligtas. Hindi dapat tayo ang magpapasan ng krus sa ating kapwa. Bagkus tayo dapat ang nahihirapan nito. Tayo dapat ang mas tumutulong sa ating kapwa. Nagkukusa na tulungan o ilapit ang bawat isa kay Jesus. Hindi natin obligasyon ang pagbubuhat ng krus ng iba. Pero ipinakita ni Jesus na ang bawat isa sa atin ngayon
ay may katungkulan. Ay may katungkulan na liwanagan ang bawat isa. May katungkulan na pagaanin ang krus ng bawat isa. Sapagkat si Jesus mismo, hindi niya rin obligasyon, pero binuhat niya upang ipakita sa sangkatauhan na siya ang naging daan upang tayo ay maligtas. Mga kapatid, let us help each other. Let us assist one another in carrying our crosses. Sapagkat kapag marunong tayong tumulong, kapag nakikita natin sila'y nahihirapan at naroon na tayo sa kanilang tabi, napapalakas din natin ang bawat isa. Nabibigyan natin sila ng kalakasan upang harapin din ang krus sa buhay. Harinawa, katulad ni Jesus, na naging daan upang tayo maligtas, tayo rin ay maging daan upang ang bawat isa ay maligtas. Hindi tayo pabigat o dagdag sa kanilang krus sa buhay, pagkus pagaan sa krus na kanilang dinadalawa. At naway alalahan natin na kasama natin ang Panginoon at kumapit sa Kanya habang tayo'y dumadaan sa napakaraming pagsubok, sa napakaraming problema sa buhay, upang sa pagkapit nating ito, ating lubusang maramdaman na unti-unti, kahit lugmok na tayo, nariyan ang Diyos, handang pagaanin ang krus natin sa buhay. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Manalangin tayo sa Diyos, Ama, na nagmahal ng labis sa mundo, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus para sa atin. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, linggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan sa lupa naway magpatuloy sa paglaban patungo sa tungkumpay sa ilalim ng bandila ng krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga mamamayan ng ibang bansa at kultura naway makatagpo ng kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristong itinaas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos naway makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga may sakit naway makita sa krus ni Kristo ang pag-asa sa lubos na paggaling at panunumbalik ng kalusugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nahihimlay kay Kristo naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng sakripisyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ama naming mapagmahal, nasa krus ang aming pag-asa sa buhay na ito at sa kabila. Pagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang nagpupuri kami sa iyo dahil sa iyong mga awa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito, na ang dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Yung ipinasiyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy na nakapuwang sa kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas sa loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw at iligtas sa lahat ng kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pagkikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.